Senior sa Pilipinas na may edad 60 pataas magugulat sa biglaang pagbabago. Simula April 30, may bagong panuntunan na para sa cash withdrawals na posibleng makaapekto sa inyong SSS pension at daily budget. Kaya kailangan ninyong malaman ito agad bago pa mahuli ang lahat. Panoorin hanggang dulo dahil ipapaliwanag ko ang latest SSS pension payment updates at ang posibleng pension crisis na pinag-uusapan ngayon sa Pilipinas. Kung ikaw ay retiree, caregiver, o may mahal sa buhay na pensioner, channel na ito ay para sa inyo. Kaya huwag kalimutang mag-subscribe ngayon para lagi kang updated sa mga importanteng pension news na walang ibang malinaw na nag-uulat. Mga kababayan, kung kayo ay may edad 60 taon pataas o kung mayroon kayong pamilyang miyembro na nasa ganong edad na, huwag kayong aalis sa inyong upuan dahil ang video na ito ay para sa inyo. Maraming mga bagay ang nagbabago sa ating paligid, mula sa ating ekonomiya hanggang sa ating sistema ng bangko. At kung hindi kayo updated, posibleng maaapektuhan ang inyong pang-araw-araw na buhay. Kaya naman, ngayon, ibabahagi namin sa inyo ang lahat ng kailangan ninyong malaman tungkol sa mga pinakabagong panuntunan sa cash withdrawal na direktang nakakaapekto sa ating mga minamahal na lolo at lola, mga magulang, at lahat ng may gulang na Pilipino sa buong bansa. Makinig ng mabuti dahil baka ang impormasyong ito ay makapagbabago ng inyong buhay. Una sa lahat, kailangan nating pag-usapan kung bakit nagbago ang mga patakaran sa pagkuha ng pera sa bangko. 13. Ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ay naglabas ng bagong patakaran noong Setyembre 18, 2025 na nagbabago ng paraan ng pag-handle ng malalaking cash transactions na nagdudulot ng malaking pagbabago para sa mga individual at negosyo. Hindi ito nangyari ng walang dahilan. 13. Ang patakarang ito ay hindi ginawa para lamang gawing mahirap ang buhay ng mga negosyante o ordinaryong mamamayan. Ito ay isang direkta at matibay na hakbang laban sa mga pangunahing isyu ng pambansang seguridad, lalo na ang korupsyon at money laundering. Ang panuntunang ito ay nakakuha ng malaking momentum matapos ang mga mataas na antas na investigasyon ng gobyerno sa korupsyon na nagpakita na ang malalaking, hindi matrace na cash withdrawal ay isang pangunahing kasangkapan para sa suhol. Kaya naman, hindi ito basta-basta pagbabago. Ito ay isang mahalagang proteksyon para sa ating lahat kasama na ang ating mga matatanda. Ngayon, ano ba talaga ang bagong panuntunan? Ipinag-utos ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa lahat ng BSP-supervised financial institutions ang pagsusuri sa cash withdrawals na higit sa 500,000 piso kada customer sa halip na kada transaksyon. Nangangahulugan ito na kung kayo ay magwi-withdraw ng higit sa 500,000 piso sa loob ng isang araw sa bangko, kailangang dumaan ito sa mas maingat na proseso ng pagsusuri. 15. Ang malalaking halaga ng payout o withdrawal na higit sa 500,000 piso o ang katumbas nito sa dayuhang pera ay dapat lamang isagawa, pinapadali o ginagawa sa pamamagitan ng cheque, fund transfer, direktang credit sa deposit accounts, at o iba pang anyo gamit ang digital payment platform ng financial institution. Sa madaling salita, kung malaki ang halagang gusto ninyong kunin, kailangan na itong gawin sa pamamagitan ng mas ligtas na paraan. Hindi na pwedeng basta pumunta sa teller at kumuha ng makapal na pera nang walang anumang dokumentasyon. Pero huwag kayong mag-alala agad, mga kababayan. 1. Ang layunin nito ay masiguro ang kaligtasan at transparency ng malalaking cash withdrawal at maiwasan ang maling paggamit ng pera o money laundering. Ibig sabihin, ang gobyerno ay nagtatrabaho para protektahan ang inyong pera, hindi para pahirapan kayo. 1. Pinapayagan ang mga bangko na gumamit ng streamlined na enhanced due diligence batay sa risk profile ng customer, uri ng negosyo o operasyon, at karaniwang pattern ng transaksyon. Ang mas mahigpit na pagsusuri ay isasagawa naman kapag ang transaksyon ay malayo sa inaasahang gawi o may mataas na panganib. Kung regular kayo sa inyong pag-withdraw at walang kahina-hinalang galaw sa inyong account, hindi kayo dapat natatakot sa mga panuntunang ito. At ito ang dapat na mapansin ng bawat senior citizen, may espesyal na probisyon para sa inyo. Wanda sa panahon ng kalamidad o emergency, maaari namang kumuha ng certification mula sa pinuno ng ahensya upang mapabilis ang cash withdrawals.
Kaya kung may emergency tulad ng biglaang karamdaman o pangangailangan ng pera para sa ospital, may paraan pa rin para mapabilis ang proseso. Ang mga gobyerno ay nagbibigay ng pag-iingat, ngunit hindi nito binabalewala ang inyong mga pangangailangan sa mga panahon ng krisis. Bukod sa mga bagong panuntunan sa cash withdrawal, may mas maraming magagandang balita para sa ating mga senior citizens na kailangan ninyong malaman. 2. Ang mga indigent na senior citizens na may edad 60 taon pataas na mahina, may sakit, walang pensyon o maaasahang kita ay tumatanggap ng 1,000 piso bawat buwan sa ilalim ng Social Pension for Indigent Senior Citizens Program, doble mula sa nakaraang 500 piso. Ito ay isang malaking tulong para sa ating mga nakatatanda na walang regular na kita. Ayon sa mga ulat, mahigit 4 na milyong senior citizens ang nakatanggap ng social pension payouts sa katapusan ng 2025. Maraming milyong Pilipino ang naaabot ng programang ito at ang gobyerno ay patuloy na nagtatrabaho para mapalawak pa ito. Ngayon, para sa mga nasa SSS, mayroon ding magandang balita. Chaka 2. Simula Setyembre 2025, isinabatas ng Social Security System ang isang makasaysayang pensyon reform program na may mga fasad na pagtaas hanggang Setyembre 2027. Terdue ang SSS ay nagpapatupad ng 3 taong pensyon reform program kung saan ang Tranche 2 ay magsisimula sa Setyembre 2026 na nagbibigay ng 10% pagtaas para sa retirement at disability pensions at 5% para sa mga survivors. Ito ay isang malaking hakbang para tiyakin na ang inyong pinaghirapan sa buong buhay ay magdudulot ng mas malaking gantimpala sa inyong pagtanda. At para sa ating mga lolo at lola na naabot na ang espesyal na mga milestone sa edad, mayroong higit pang magandang balita. 16. Sa ilalim ng Expanded Centenarians Act, ang mga senior citizens ay makakatanggap ng 10,000 piso sa pag-abot ng milestone ages na 80, 85, 70 at 75 taong gulang. Watcher. Ang mga senior citizens na umabot sa 100 taong gulang naman ay karapat-dapat na makatanggap ng 100,000 piso. Isipin ninyo ito, ang inyong pagtanda ay kinikilala ng ating gobyerno sa pamamagitan ng tunay na tulong pinansyal. Hindi lang ito isang simbolo, ito ay konkretong pera na makakatulong sa inyong pamilya. FAO, ang National Commission of Senior Citizens o NCSC, ang pangunahing ahensya ng gobyerno na mangunguna sa pamamahagi ng 2.9 bilyong piso na halaga ng tulong pinansyal sa mahigit 275,000 na senior citizens sa buong bansa mula Enero hanggang Disyembre 2025. Ang halagang ito ay hindi biro. Ito ay nagpapakita ng seryosong pangako ng gobyerno para sa ating mga nakatatanda. Thank. Ayon kay Pangulong Marcos, kinikilala ng gobyerno ang mga makabuluhang hamon na kinakaharap ng mga senior citizens ng bansa dahil 73% sa kanila ay umaasa pa rin sa kanilang mga anak para sa suporta, 55% ay nagbabayad ng kanilang sariling gastos sa kalusugan at marami sa kanila ang patuloy na nagdurusa mula sa kakulangan ng pangmatagalang pag-aalaga. Para sa mga gustong mag-apply para sa mga benepisyo ng Expanded Centenarians Act, hindi ito mahirap gawin. 16. I-download ang application form sa www.ncsc.gov.ph o makipag-ugnayan sa Office for Senior Citizens Affairs o sa local social welfare and development offices. 4. Para maiwasan ang mga pagkaantala, hinihikayat ng NCSC ang mga senior citizens o ang kanilang mga pamilya na mag-submit ng mga aplikasyon 4 hanggang 6 na buwan bago ang milestone birthday. Huwag hintayin ang huling minuto para matiyak na makakatanggap kayo ng inyong benepisyo sa tamang oras. Simulan na ang proseso ng maaga. Securone. Lahat ng Filipino senior citizens, maging nakatira sa Pilipinas o sa ibang bansa, ay karapat-dapat sa pag-abot ng eligible milestone age. Tinitiyak din ng batas na ang mga vulnerable sectors ay hindi maiiwanan. Ang mga indigenous peoples na walang birth certificate na inisyu ng Philippine Statistics Authority ay maaaring mag-submit ng original o certified true copy documents, kasama ang validation at endorsement mula sa NCSC.
Walang Pilipinong lolo o lola ang dapat maiwanan sa programang ito. Ngayon, bumalik tayo sa tanong na maraming senior citizens ang nagtatanong. Paano ba natin mahaharap ang bagong sistema ng digital banking na ito? Alam nating hindi lahat ng ating mga matatanda ay sanay sa teknolohiya. Alam nating may mga lolo at lola na mas komportable sa personal na pakikipag-ugnayan sa bangko kaysa sa paggamit ng cellphone o computer. Kaya naman, narito ang aming mga praktikal na payo para sa inyo at sa inyong mga pamilya. 11. Sa pamamagitan ng AI-enhanced na QR code payments at mobile banking options, ang mga senior citizens ay maaaring magsagawa ng mga transaksyon ng ligtas ng hindi madalas na pumupunta sa ATM. Ang mga application tulad ng GCash at Maya ay mga kasangkapan na maaaring gamitin ng inyong mga anak o apo para tulungan kayo sa inyong mga transaksyon. 10. Ang mga cash cards mula sa GCash o Maya ay nagbibigay daan sa mga ATM withdrawal o merchant swipes na nagpapababa ng gastos sa transportasyon para sa mga benepisyaryo na nahihirapang lumabas ng bahay. Ito ay espesyal na kapakipakinabang para sa ating mga matatanda na may sakit o nahihirapan lumakad. Hindi na kailangan pang pumunta pa sa malalayong bangko. 11. Kailangan ng isang registered mobile number para makatanggap ng digital alerts at notifications tungkol sa mga transaksyon. Siguraduhin na ang inyong numero ay nairehistro sa inyong bangko. Humingi ng tulong sa inyong mga anak o apo kung hindi kayo sigurado kung paano ito gawin. Ito ay isang simpleng hakbang na maaaring makapagligtas sa inyo mula sa mga scam at mapanlinlang na aktibidad. At narito ang isa sa pinakaimportanteng bagay na kailangan ninyong malaman ngayon, ang mga scam na nagtitarget sa mga senior citizens. 17. Isa sa mga dahilan ng mga bagong panuntunan ay ang lumalaking alalahanin na may kaugnayan sa mga scam at mapanlinlang na scheme. Kamakailan, maraming senior account holders ang nakaranas ng mga targeted na scam. Ang mga scam na ito ay hindi nagmumula sa kakulangan ng kaalaman, kundi ito ay sadyang pandaraya na nagtitarget sa mga matatandang gumagamit ng ATM. Kaya naman, mahalaga na lagi kayong alerto at huwag ibigay ang inyong PIN, OTP o anumang personal na impormasyon sa kahit sino, kahit pa sabihin nila na sila ay mula sa bangko o gobyerno. 10. When ang tracking sa pamamagitan ng DSWD's Beneficiary Update System ay nagbibigay daan sa mga pamilya na mag-monitor sa pamamagitan ng SMS na nagtitimpi sa mga scam kung saan ang mga manloloko ay nagpapanggap bilang mga payout officers. Gamitin ang sistemang ito para matiyak na ang inyong mga benepisyo ay ligtas at naaabot sa tamang tao. 10. Nag-i-issue ang DSWD ng mga advisory laban sa mga phishing sites na nagsingil ng bayad. Huwag kailanman magbayad ng kahit anong bayad para maklaim ang inyong mga benepisyo. Libre ang lahat ng proseso sa NCSC at DSWD. Para sa mga nagtataka kung paano makakakuha ng mas malaking tulong mula sa gobyerno, may magandang balita rin para sa inyo. Ang pension program ay naka-integrate rin sa Expanded Centenarians Act, isang beses na pagbabayad ng 100,000 piso para sa mga edad 100 pataas, solo parent welfare at PhilHealth's senior drug subsidy na 5,000 pisong quarterly para sa mga gamot. Maraming programa ang naghihintay sa inyo. Kailangan lamang na malaman ninyo ang inyong mga karapatan at kumilos. Chucks, tanging ang mga indigent seniors, walang pensyon mula sa SSS o GSIS, walang matatag na kita o suporta, ang karapat-dapat sa social stipend ayon sa DSWD. Kung akala ninyo ay hindi kayo karapat-dapat, subukan pa ring mag-apply at hayaan ang mga opisyal na suriin ang inyong sitwasyon. Mas maraming nagtatamasa ng tulong kaysa sa iniisip nila dahil hindi nila sinubukan na mag-apply. May hinihikayat ng NCSC officer in charge na makipag-coordinate ang mga karapat-dapat na Filipino senior citizens sa Office for Senior Citizens Affairs o sa Local Social Welfare and Development Office sa kani-kanilang local government units para mapakinabangan ang programa. Pumunta sa inyong pinakamalapit na OSCA o Barangay Hall, doon magsisimula ang lahat.
Hindi kailangan ng malaking gastos o komplikadong proseso. Ang inyong barangay ang unang hakbang. Mga kababayan, ang mensahe ng video na ito ay simple ngunit malalim. Ang ating mga lolo at lola, mga magulang, at lahat ng senior citizens ng ating bansa ay hindi kailangang matakot sa mga pagbabagong ito. 3. Sa pamamagitan ng pagtataguyod ng mga patakaran, pagpapatupad ng mga programa, at pag-aalaga ng kultura ng kalusugan, kapakanan, at kabuuan para sa mga matatanda, patuloy na tinitiyak ng NCSC na ang pagtanda ay hindi lamang tungkol sa pagbibilang ng mga taon, kundi tungkol din sa pamumuhay ng aktibo, malusog, at mapagkabuluhang buhay. 3. Ayon sa United Nations, mula 2025 hanggang 2030, ang mga matatandang Pilipino na may edad 60 taon pataas ay inaasahang magiging hindi bababa sa 10% ng kabuuang populasyon ng bansa na ginagawang isang aging society ang Pilipinas. Nangangahulugan ito na ang ating mga senior citizens ay hindi lamang isang maliit na grupo. Kayo ay isang malaking bahagi ng ating lipunan at ang inyong kapakanan ay pangunahing responsibilidad ng ating gobyerno. Kayo ay hindi luging grupo. Kayo ay mga bayani ng ating pamilya at ng ating bansa. Kaya naman, para sa ating mga nakikinig ngayon, ibahagi ang video na ito sa inyong mga magulang, lolo at lola, tito at tita, at sa lahat ng inyong kilalang senior citizens. Maraming mga nakatatanda ang hindi nakakaalam ng kanilang mga karapatan at mga benepisyo dahil kulang ang impormasyon. Ang pagbabahagi ng video na ito ay maaaring literal na magbigay ng pagkakataon para sa isang lolo o lola na matatanggap ang tulong na matagal na nilang pangangailangan. At para sa ating mga senior citizens na nanonood nito ngayon, ang inyong pagsusumikap sa buong buhay ay hindi nasasayang. Ang inyong mga taon ng pagtatrabaho, pag-aalaga sa inyong pamilya at pag-ambag sa ating lipunan ay kinikilala. Facts. Sa bagong Pilipinas, hangad natin na mabuhay ng may ginhawa at dignidad ang ating mga matatanda, ayon kay Pangulong Marcos. At ito ang pangako ng gobyerno sa inyo, isang buhay na may dignidad, seguridad at pag-asa. Huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe sa aming channel para sa higit pang mga update tungkol sa mga benepisyo at karapatan ng bawat Pilipino. Kung mayroon kayong mga katanungan tungkol sa inyong mga benepisyo bilang senior citizen, mag-comment sa ibaba at susugurin namin ang inyong mga katanungan. Ang inyong mga tanong ay maaaring makatulong din sa ibang mga manonood na nasa parehong sitwasyon. Salamat sa inyong panunood at nawa ay ang impormasyong ito ay magdulot ng pag-asa at kaginhawaan sa inyong buhay at sa buhay ng inyong mga mahal sa buhay. Hanggang sa susunod na video, ingat kayong lahat.